Ito ha, parehong maganda yung camera. Pero isa sa kanila, may problema na pwedeng magpapastress sa'yo sa araw-araw. Vivo V70 or Huawei Nova 13. Kung overall daily use lang ang pag-usapan, honestly, mas safe pick talaga si Vivo V70. Mas balance kasi siya. Maganda yung camera, solid yung battery, malakas yung signal, at mas kompleto sa overall experience. Lalo na dahil naka Snapdragon 7 Gen 4 siya at optimized talaga yung Origin OS or yung Pan-Touch sa daily use. Pero, hindi ibig sabihin na pangit na si Huawei 13 or Huawei Nova 13. Wala akong masabi, sobrang ganda pa rin ng camera niya. Lalo na sa selfie at portrait. Natural yung skin tone at ang linis talaga minsan ng kuha kung ikukumpara mo siya sa ibang Android phone. Pero ito yung agad hindi sinasabi ng karamihan. Hindi yung camera ang biggest issue ng Huawei Nova 13 or yung Huawei talaga ngayon. Real talk lang tayo dito mga preng. Yung Huawei Nova 13 maganda talaga siya overall. Premium feels, sulit yung build, magandang camera, pero wala pa rin siyang official Google services or yung Google LLC. Oo, may paraan para mag-install minsan, pero hindi siya same ng tunay na native Google services or Google experience. May ibang banking app, notification, o Google dependent app na minsan inconsistent. At yan yung nakakapagod pagdating sa long term na nai-experience ng ibang user. Samantalang si Vivo V70, hindi siya pinaka-flashy, pero mas practical siya gamitin araw-araw. Mas malaking battery, mas okay sa gaming, mas less hassle. At surprisingly, mas future-proof pa siya dahil mas friendly sa global app ecosystem. Kaya kung camera or portrait plus Huawei ecosystem, Nova 13 ka. Pero kung overall use, less hassle, balance experience, Vivo V70 mas sulit. Pero again, kung Huawei Nova 13 yung napili mo, kung hindi ka in love kay Google App Store, Google LLC, Google Services, okay na okay siya. Pero kung dependent ka sa Google Services, Google Experience, mas safe choice pa rin si Vivo V70. Kaya kung gusto mo ng honest smartphone advice na hindi puro camera sample lang, follow mo ako preng. Kasi dito, pati hidden long-term issue, pinag-uusapan. Pero kung nakapag-decide ka na bumili ng smartphone online at nag-aalala ka saan makabili online, go check to my profile, check my bio, nandyan na lahat ng mga official and legit and authorized store online na pwede mong pagbilhan na paborito mong smartphone or tablet. And take note, meron din dyang top-rated na mga smartphone accessories na pwede mong magamit in the future or sa iyong araw-araw. So mga preng, kita-kits sa susunod na video, follow for more.